Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Lihang. Taong 1993. Lalawigan ng Sagbayan, Bohol. Hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami ang mga mutya, agimat, medalyon at marami pang klase ng tangan. Ginagamit ito bilang proteksyon sa katawan mula sa masama, lason, elemento, mangkukulam, banta sa buhay at iba pa. Maging ang mga karunungan, sa kaliwa man o sa kanan, partikular ito sa mga taong nakahiligan na ang kaalamang espiritual. Pero merong bagay na hindi mutya, hindi tangan at lalong hindi medalyon na may dasal. May bagay na higit na mabisa kaysa sa mga inaakalang mga agimat. Kung tutuusin, bakit kinakailangan pa nating magpakahirap sa kakahanap ng mutya? Kung nais nating malaman, tunghayan natin ang kwento ni Lihang. 18 taong gulang pa lamang si Lihang na mga panahong yun. Ayon sa kanya, deboto siya ng maraming santo. Kung saan-saan na lamang napapadpad, matunghayan at makita lamang ang mga napapabalita na mapaghimalang santo. Bukod pa dyan, maraming nakakaalam na si Lihang. May anting-anting ito na kung tawagin ay lite. Umut siya ng kidlat na nakuha lamang sa likod mismo ng tahanan. Mula ito nang may mapanaginipang nilalang. Bumulong na kunin ang bigay ng kalangitan na nakaipit sa puno ng balete. Kaagad nitong pinuntahan ng puno. May nakaipit doon at sa katunayan ay matagal na niya itong nakikita. Isang lite ayon sa lulong albularyo ng binata. Hindi lang yon ang gamit ni Lihang. Meron din itong trespiko na galing sa yumaong ama na malakas bilang tagaliwas. Gawa sa dignum at kung hahawakan, tila nakalublob ang kamay sa malamig na tubig. Pwede itong gamitin sa panggagamot. Kung may tatanong bakit Lihang ang pangalan ng bida, yung dalawang ngipin niya sa harapan, magkahiwalay at nakausli palabas. Malakoneho at hindi na naisalba pa. May hilot pa naman sana. Kaso napabayaan na hanggang sa kinalakihan na lang ng binata. Mag-isa na lamang si Lihang. Patay na ang parehong magulang. Ang mga kapatid naman ay nagkaroon na ng asawa at bumukod na ng tahanan. Sakto lamang sa laki ang bahay ni Lihang. Kwadrado. Gawa sa kawayan at pawid. Nakaangat ang sahig sa lupa ng kalahating dipa. Kung saan siya kumakain, doon na rin ito natutulog. Samantalang doon naman ang lutuan sa kabilang bahay. Dati nilang tirahan na gibana. Namana niya ang kaalaman mula sa ama at lolo. Siya lamang ang namumukad-tangi na may interes taliwas sa mga kapatid na nakapagtapos ng pag-aaral. Ang ikinamangha noon ni Lihang, kung bakit wala namang tangan ang lolo pero ang galing ito sa panggagamot. Natawagin na lang natin sa pangalang Gudo. Kapitbahay lamang ito ng binata at sa katunayan, nakatira ang matanda sa baba lamang ng kinatitirikan ng tahanan. Minsan niya itong natanong kung anong sikreto, pero tinatawanan lamang siya ng matanda. "Oh, paano po yun nangyari? Wala nga kayong tangan eh. Tapos mas magaling pa po kayo doon sa kakilala ko. Kahit nalalasong kaya niyong pagalingin eh. Lo, kahit may tangan ako, hindi ko kayang manggamot katulad ng ginagawa mo. Ano ba yung parang malaking bato ng tawas? Sa kilikili yan, di ba? Bakit nasa altar at kulay asul pa?" Tanong ni Lihang. Yan ang akala mo. Umaasa ka kasi sa tangan. Ano bang meron dyan?
Oo, malakas nga katulad ng lete mo. Pero nagamit mo na ba? Malalaman mo rin ang sikreto ko pagdating ng panahon. Nakakatuwa ka talagang magtanong, apo. Tugon ni Lolo Gudo. Nang mga sandaling yun, naiinis na si Lihang. Sinubukan niya namang manggamot. Ngunit hindi umuubra ang mga kaalaman ng binata. Ang kaya lamang nito pagalingin ay yung mga nababati. Pero hindi katulad ni Lolo Gudo. Lahat partikular sa mga kababalaghan ay napapagaling niya. Ito ang palaging nakakasama ni Lihang sa araw-araw. Kahit napapadayo sa ibang lugar upang manggamot, naroon din si Lihang. Naging katuwang ito ng matanda. Pero kahit kailan, hindi niya malaman ang ginagamit nito sa panggagamot. Ayon pa sa binata, may pinapainom lang si Lolo Gudo at kung minsan ay may hinahalo sa langis na hindi niya alam kung ano. Magugulat na lamang siya na magaling na ang pasyente, lalo na yung minsang may nalason. Nilason ito ng isang hukluban at lumapit kay Lolo Gudo upang magpagamot. Kitang-kita ni Lihang ang paninilaw ng mga mata ng tao. Maitim na yung mga kuko at naglalabasan ang ugat sa katawan. Naghihingalo na ito at halos hindi na makapagsalita. Inutusan ng matanda si Lihang na gumawa ng gata ng nyog. Pagkatapos tubig na maligamgam at balde. Sinunod naman yon ni Lihang. Matapos makapagpiga ng gata, inilagay ito sa tabo at inabot na lahat kay Lolo Gudo pati na yung tubig. Nilapag na matanda ang balde sa harapan ng nalason at yung gata sa tabo ay tinabunan ng panyo. Ilang sandali lang, pinainom ng tubig yung tao. Tiningala pa nga ito ng lolo dahil hindi na sinasalo ng bibig ang tubig. Hanggang sa may kung anong dinukot ang matanda sa bulsa at binudbo doon sa gata. Nakita ito ni Lihang. Malapulbos ngunit kulay asul. Tinabunan muli ng panyo at inangat. Bumuka-buka ang bibig ni Lolo Gudo tapos hinipan ang tabo. Pinainom doon sa pasyente at maniwala man kayo sa hindi. Isang minuto lamang. Sumuka ng sumuka ang pasyente doon sa balde. Pagkatapos, unti-unting umaaliwalas ang mukha ng tao at yung mata ay bumabalik na sa pagiging normal. Nawala na din ang pangingitim ng kuko tapos nakapagsasalita na. Manghang-mangha si Lihang na mga sandaling yun dahil sa pagkakaalam niya, ang makakagamot mismo sa nalason, walang iba kung hindi ang naglason din sa biktima. Tinanong ni Lihang kung papaano napagaling ng lolo ang pasyente. Ngunit wala pa ring pinagbago sa naging tugon ng matanda. Isang araw, inaya siya ni Lolo Gudo na pumunta sa Danau. Ayon sa matanda, may gagamutin siya doon at baka ito na ang panahon para malaman ni Lihang ang sikreto ng lolo. Nang mga sandaling yun, maliwanag pa sa bituin ang mga mata ni Lihang. Nagmungkahi pa ang binata na siya na ang bahala sa lahat ng dadalhin. Ngunit, Ay sus, wala. Wala tayong dadalhin maliban na lang sa dalawang bayag natin. Nayanggaw ang pupuntahan natin. Kaya ilabas mo na ang tapang mo. Ay, may tangang ka pala. Tignan natin kung magagawa ka bang proteksyonan yan. banat ni Lolo Gudo. Napakunot ang mukha ni Lihang. Nakaramdam ng kaba dahil ito pa lamang ang unang beses nasasama sa lolo na mapapasabak sa Nayanggaw. Maaga silang umalis at tanghali na nang makarating sa Danau. Naroon sila sa isang liblib na lugar. Bihira lamang ang kapitbahay. Ramdam ni Lihang ang kakaibang presensya sa paligid. Umiinit ang mutya ng kidlat. Umaalog naman ang 3 piko sa bulsa. Alam niya sa sarili na dito nga nakatira ang Nayanggaw.
Nagtanong si Lihang kung kakilala ba ng lolo ang pupuntahan. Kaagad namang tumugon ang matanda ng hindi at lalong hindi lumapit sa kanya upang magpagamot. Sa halip galing lamang ang impormasyon sa kakilalang manggagamot na sinubukang tanggalin ang yanggaw ngunit walang nangyari. Totoo ang sinasabi ng lolo sapagkat yung mga taong nakatira sa tahanan, nagtataka pa ito sa kanilang pagdating. Napagkamalan pa nga silang aswang dahil hindi sila kilala. Hindi. Pumarito kami para alamin ang sitwasyon ng nayanggaw. May nakapagsabi kasing manggagamot na may nayanggaw daw sa lugar na ito. Ito na ba ang bahay? Ang layo pala sa kabias na ano? Wika ni Lolo Gudo. Ay bakit? Ano bang pinunta nyo? Magkikiusoso lang ako. Walang nayanggaw dito. Baka sa ibang lugar. Tugon ng matandang lalaki na sa paglalarawan ni Lihang ay ito ang ama ng tahanan. Isa akong manggagamot. Hindi mo maitatago sa akin ang nayanggaw. Nararamdaman ko yan kahit malayo pa lang. Amoy na amoy ko na. Gusto ko lang subukang gamutin. Balita ko, marami nang ginamot pero hindi gumaling. Tama ba ako? Dagdag ni Lolo Gudo. Nagkatitigan yung mga tao sa tahanan. Nagsalita muli yung lalaki at umakyat sila sa taas sapagkat nasa taas ng tahanan ang anak niyang nayanggaw at nakatali. Nagpakilala sila sa isa't isa. Tawagin na lang natin sa pangalang Dudoy ang ama. Ang babae namang nakasilip sa bintana ay si Basilia. 3 ang kanilang anak at puro dalaga. Si Nisida, Panyang at ang nayanggaw na si Christina. Hindi pa nakikita ni Lihang ang nayanggaw ngunit sa isip niya. Maganda ito sapagkat talagang litaw ang kagandahan at kutis ng mga magkakapatid. May kalakihan ang tahanan. Nakaangat ang sahig sa lupa na tipikal nating makikita kahit ngayon sa mga probinsya. Pagkaakyat nila sa bahay, umalingasaw ang kakaibang baho. Tila kilikili na halong nabubulok na laman. Tiniis lamang ito ni Lihang sapagkat nahihiya siyang magpakita ng reaksyon. Naiisip pa niya noon, ang gaganda ng mga anak pero ang baho ng bahay. Pagkapasok nila sa loob, binuksan ni Dudoy ang isa sa mga silid. Dito bumungad ang maputing babae. Hubot-hubad tapos nakatali ang kamay at paa. Paglapit nila doon sa babae, mas tumindi ang bahong naaamoy niya. Tama si Lihang. Maganda nga at hindi hamak na mas maganda pa ito kesa sa mga kapatid. Kaso nga lang, iniiwasan niyang titigan ng matagal dahil baka kung anong isipin ng mga magulang, lalo't nakahubot-hubad pa naman. Papaliguan sana dahil mabaho, kaya hinubaran nila ng damit. Sinita naman ni Lolo Gudo at sinabing, kahit anong paligo sa nayanggaw, mawawala lamang saglit ang baho pero babalik din kagad. Kaya naman dinamitan na lamang ito ng nanay na si Basilia. Yung mga mata ng babae ay makikitang natatakot sa kanila. Sinabihan pa ni Dudoy na maghunos dili dahil manggagamot lamang ang nakikita. Ngunit bigla na lamang nagsisigaw ang babae. Kitang-kita ni Lihang na siya ang kinakatakutan ng dalaga. Kaya pabulong na sinabi ni Lolo Gudo na dahil ito sa tangang dala ni Lihang, lumayo muna ang binata baka sa pagwawala ng babae. Masugatan pa ito dahil sa pagkakatali. Gumilid muna ang binata at naupo sa bandang dingding. Pero nagtataka ito dahil alam niya sa sarili na hindi sa kanya naiilang ang babae. Kung hindi kay Lolo Gudo at hindi niya alam kung bakit. Pinagmasdan niya na lamang ang gagawin ng matanda. Hanggang sa nagtanong si Lolo Gudo kung anong nangyari at bakit nayanggaw ang babae. Tumugon ang ama na hindi nila alam.
Akala'y nababaliw lang. Ngunit nang ipagamot ay sinabing nayanggaw ito. Ibang klase ang yumanggaw ah. Masyadong mautak. Binaliw ang babae para hindi magsumbong kung sino ang yumanggaw sa kanya. Para hindi masabi ang impormasyon. Lihang, sumama ka sa akin sa labas. Mungkahi ng lolo. Tumango naman ang binata. Sumunod sa matanda pababa ng tahanan. Pagkadistansya nila sa tirahan, sinabi ni Lolo Godon na may ipapagawa ito sa kanya. Nagtanong naman si Lihang kung ano. Gusto kong tugisin mo yung aswang. Kahit gamutin ko ito at gumaling, magtatangka pa rin yung aswang na yon. Kapit sa kanya yung gayuman ng pagkabaliw eh. Matindi ang pagkahumaling ng yumanggaw. Maaaring sinisinta niya ito o nagkagusto sa babae. Pero ayaw naman sa kanya. Mamayang hapon ko gagawin ang gamutan. Eksaktong 6:00. Dito ka sa labas magbabantay ha. Naiintindihan mo ba ako? Utos ni Lolo Gudo. Anong gagawin ko? Magbabantay lang? Ay, napakasimple naman. Sige lo, ako nang bahala. Tugon ni Lihang. Hindi bantay lang. Kung may aswang patayin mo kagad. Ay kabuset ka naman. Kaya hindi ka natututo sa akin eh. Wala kang kusa. Banat ni Lolo Gudo sabay kutos pa sa binata. Napailing na lamang si Lihang kasabay ng pagngiti at sinabing biro lang. Ganun ba? Biro ah. Aber, makikita natin ang biro mo mamaya. Panindigan mong biro lang ha. Sige, balik na tayo sa itaas. Ang yabang mong umasta po ah. Dagdag ni Lolo Gudo. Bumalik na sila sa itaas. Kinausap ang mga magulang noong nayanggaw kung anong gamutan ba ang nakita nila sa ibang manggagamot. Tumugon naman ang ama. Pinalo ng patpat. Tapos ang sumunod ay buntot pagi naman. Awang-awa sila sa anak dahil hirap na ito. At panay ang pagsigaw dahil sa sakit. Meron ding nagpausok ng gulong. Naglibot sa buong bahay tapos may pinainom sa kanilang anak. Kaso matapos yun, hinimatay lamang ang manggagamot. Hindi ko alam. Basta pagkagising noong manggagamot na hinimatay, tumanggi na itong ipagpatuloy ang gamutan. Ikakamatay lang daw niya. May pinuntahan akong biyasa na taga-Tagbilaran. Kaso hindi din umubra. Nagkalatay lang ang anak ko sa pagkakapalo niya ng sinturon. Wika ni Dudoy. Baka si Tasyo yun. Yung may sinturong ahas. Siya ang nakapagsabi sa akin na subukan ko at nakakaawa yung nayanggaw. Nabaliw eh. Bueno, ganun talaga ang bawat manggagamot. May kani-kanilang pamamaraan. Gawin niyo muli ang pagpapausok ng gulong mamayang takip silib. Ang pagsisimula ko sa gamutan ng magiging hudyat. Tugon ni Lolo Gudo. Habang tumatakbo ang oras, naging abala si Lolo Gudo sa paglalagay ng kung anong pulbong asul sa dingding at bawat kanto ng bahay. Kitang-kita ni Lihang ang ginagawa ng matanda. Naririnig pa niya ang dasal na karaniwan lamang sa kanya. Nanghingi ng lana ang lolo na siyang ipinagtaka ni Dudoy. Nagtanong ito kung wala bang dalang lana ang matanda. Samantalang manggagamot naman ito. Ang sabi lamang ni Lolo Gudo, hindi lahat ng manggagamot ay may dalang lana. Lalo na sa katulad niyang hindi talaga literal na umaasa sa pamahid. Basta bigyan lamang siya ng lana at kung hindi, magpapagawa na lamang siya sa apo. Napailing na lamang si Dudoy at ilang sandali lang. May kinuha itong lana sa aparador. Sinabing himag ang lana na galing pa sa Cebu. Ano? Himag? Baka naman ordinaryong lana lang.
Ang himag hindi nayayanggaw ang may-ari. Hindi tinatablan kapag tinangkang yang gawin. Tsaka bihira lang. Saka wag kang magpapaniwala sa magbibigay. Baka pagkaperahan ka lang. Tugon ni Lolo Gudo. Aanhin mo ba yan, Lo? Sabat ni Lihang. Sinabi naman ng matanda na manood na lamang ang binata. Pagsapit ng takip silim, nilagyan ni Lolo Gudo ng asul na pulbo ang lana. Umapaw ito. Bumulubok at may kakaibang usok na lumalabas. Dito niya pinalapit si Lihang at sinabing ang sikreto ng lolo ay walang iba kung hindi ang tawas tapol. Ito ang nakita niyang tawas sa altar ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Lihang. Ito pala ang palaging ginagamit ni Lolo Gudo. Dagdag pa ng matanda. Natural na mutya ang tawas na asul. Kahit gaano pa kalakas ang bati, kulam, lason at marami pang iba. Maging ang yanggaw ay kaya nitong alisin. Basta nasa tamang paggamit lamang at pagsabay ng dasal na hindi kinakailangan ng tangan. Hindi nakapagsalita si Lihang. Halata sa muka ang sobrang pagkamangha. Ang tawas tapol ay napaka-epektibong pangontra sa mga elemento. Kahit wala kang tangan, hindi lalapit sa iyo ang anumang masamang lika ng dilim. Maging ang kulam, palipad hangin ay hindi umuubra. Kaya nitong basagin ang sabulag, poder at sumpa sa tamang paggamit. Balik tayo sa kwento. Kagad nagpausok ng gulong ang mag-asawang si Dudoy at Basilia. Sinadya ng matanda na pausukan ng gulong ang tahanan upang hindi makalapit ang aswang. Nang sa gayon, mas malaya itong gawin ang gamutan ng diretsyo at hindi naaabala. Nagdasal si Lolo Gudo sa tabi ng nayanggaw. Nagsisigaw si Cristina at mukhang nababahuan sa usok. Hinawakan ni Lolo Gudo ang buhok ng babae. Sa pilitang pinainom ang lanang may tawas tapol. Sabay tapik sa balikat ng dalaga. Maniwala man kayo sa hindi. Huminto sa pagsigaw ang babae. Kasabay ito ng wika ni Lolo Gudo kay Lihang na bumabana dahil nangihina na ang aswang. Natataranta si Lihang na mga sandaling yun. Napagalitan pa ito ng lolo. Kesyo bakit nanonood lang sa ginagawa at hindi ito nagbabantay sa ibaba? Hindi na nagsalita pa si Lihang. Nagmamadali itong buwaba at hindi na dumaan sa hagdan kung hindi sa bintana. Madilim na sa labas kaya hindi niya alam kung nasa ng aswang. Pinakiramdaman na lamang ito ni Lihang gamit ang tangan. Hanggang sa natuntun niya ito. Nasa gilid lang pala ng isang puno na napagkamalan niya pang putol na kahoy. Napakaitim ng nilalang at nakatalikod ito habang nakatuwad. Yun pa lamang ang unang beses niyang makakita ng aswang sa malapitan. Marahan siyang lumapit sa nilalang. Habang papalapit palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ng binata. May nag-uudyok sa kanyang katawan na wag nang ituloy. Takot na takot si Lihang na mga sandaling yun. Pagsaglit niya ng tingin sa tahanan, nakita niya si Lolo Gudo na dinuduro siya at masama ang titig. Alam niya ang ibig sabihin ng matanda. Pero nadaig si Lihang ng takot. Tumigil siya ng lakad at nakita na niya ng mas malinaw ang aswang. Nakakatakot ang itsura. Mukhang aso. Mabalahibo at napakasama ng amoy. Ano? Nasaan na ang biro mo kanina? Ay, di nabahag ka. Malakas pa naman ang tangan mo. Kaso, duwag kang bata ka. O diyan ka lang. Huwag mong iiwan at bababa na ako. Lintik tong batang ito, oo. Sigaw ni Lolo Gudo at nagmamadali itong bumaba ng tahanan. Nang makalapit ang matanda kay Lihang,
Pinitik pa ang tenga ng binata at sinabing walang silbi ang tanga nito. Aray! Aray ko, lolo! Teka, papatayin niyo po ba? Tanong ni Lihang. Ay nako, sayang ang tangan mo bata. Napakalakas pero hindi mo naman nagagamit ng tama. O ikaw, tumayo ka nga ng maayos. Anong pangalan mo, aswang, at saan ka nakatira? Magsabi ka ng totoo, kundi ipapapatay kita sa apo ko. Tanong ni Lolo Gudos sa nilalang. Napaatras si Lihang dahil may kalakihan ang katawan nito. May katangkaran din. Nagsalita ang aswang at nagpakilala sa pangalang Roman. Nakatira ito sa kabilang nayon. Dagdag pa nito, nagalit lamang siya nang bastusin ito ng babae. Nanligaw ng maayos ang lalaki ngunit sinabihan siyang mabaho at pangit. Ayos lang naman kung tumanggi pero hindi ka dapat magsalita ng masakit at manapak ng dignidad ng ibang tao. Wika ng aswang. Ganun ba? Sige, papakawalan kita. Pero wag mo nang gagambalain ang babaeng yon. Kilala na kita at kung saan ka nakatira. Marahil alam mo na ang mangyayari sa'yo kapag inulit mo pa ito. Pagsasabihan ko na lang yung babae. Hayaan mo bukas o sa makalawa. Babalik na din ang lakas ng katawan mo. Wika ni Lolo Gudo. Tumango naman yung aswang at naglakad na palayo na parang lasing. Paika-ika at kitang-kita ang paghihirap na makalakad. Pagkabalik nila sa tahanan, nagtanong ang mag-asawa kung anong nangyari doon sa unahan. Pero sinabi ni Lolo Gudo na tinaboy na nila ang aswang. Samantala, yung babae naman ay nagsusuka ng may halong likido na kulay itim na hindi matapos-tapos. Hayaan nyo na lang siyang sumuka. Natural lang yan sa paglabas ng yanggaw sa katawan niya. Matapos yan, magaling na siya at pakisabi. Iwas-iwasan na makapagbitaw ng masakit na salita. Lalo na sa hindi kilalang tao. Aalis na kami. Bili ni Lolo Gudo. Sobrang saya naman ng mag-asawa sa paggaling ng anak. Nagtanong ito kung anong gustong kapalit. Lupain, pera o kahit anong gusto nilang kabayaran sa nagawa. Pero tumanggi si Lolo Gudo. Ayon sa matanda, ang bukal na pagtulong ay walang hinahangad na kapalit. Habang papauwi, patuloy sa pagbuelta ang matanda kay Lihang. Walang katapusang sermon hanggang sa makarating sa tahanan. Kesyo itapo na lang ang tangan dahil walang silbi. Maging ang pagpunta sa iba't ibang lugar upang magkarga. Marami pa ang sinabi ng matanda at walang nagawa si Lihang, kundi ang makinig na lamang sa sinasabi nito. Napaka-imposible man kung iisipin. Mantakin mo, may natural na gamit pala bilang pangontra. Yung iba tumanda na lamang sa pagdarasal at pagpapalakas ng tangan. Kaya magpasa hanggang ngayon. Manghang-mangha pa rin si Lihang. Sa natural na mutya, natawas tapol. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Felix. Taong 1983. Probinsya ng Siquijor. Bagong lipat pa lamang sa Siquijor ang pamilya ni Felix. 10 taong gulang pa lamang siya ng mga panahong yun. Anak, sana dito sa bago nating nilipatan na lugar, magkaroon ka na ng kaibigan at palagi ka na lang mag-isa. Wika ni Nanay Carmen. Hindi ko po alam, Nay. Ewan ko ba kung bakit palagi na lang ayaw sa akin makipagkaibigan ng mga nakikilala ko. Tugon ni Felix.
Nalungkot si Nanay Carmen sa sinabi ng anak. Alam naman ito na madalas makipagkaibigan si Felix sa mga kaedaran. Ngunit ni minsan ay hindi ito kinaibigan ng mga ito. Hayaan mo anak. Gawin mo lang ang makakaya mo at huwag kang susuko. Alam ko na magkakaroon ka rin na matalik na kaibigan. Wika ni Nanay Carmen. Napangiti si Felix sa sinabi ng ina. Napatango na lamang. Nang araw na yon inasikaso ni Nanay Carmen ang kanilang mga gamit. Kinabukasan, pumasok sa bagong paaralan si Felix. Bahagya namang nahiya ang bata dahil maraming nakatitig sa kanya. Kagad na pinakilala ng guro si Felix. Marami naman ang lumapit sa kanya. Ngunit kalaunan ay may kanya-kanya ng kaibigan ang mga ito. Mag-isang umuwi si Felix ngunit habang naglalakad, bigla na lamang siyang nilapitan ng isang batang babae. Magandang araw sa iyo, Felix. Ako nga pala si Loren. Kaklase kita pero kasi kanina bigla ka na lang nawala. Wika ni Loren. Napangiti naman si Felix dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Meron sa kanyang lumapit at nakipagkilala. Ikinagagal akong makilala ka, Loren. Hindi kita napansin kanina eh. San banda ka ba nakaupo? Tanong ni Felix. Sa likuran, wala kasing gusto makipagkaibigan sa akin kasi mukha daw akong weirdo eh. Tugon ni Loren. Napatango naman si Felix at nagkwentuhan ang dalawa habang naglalakad. Saka lamang napagtanto ng dalawa na magkapit-bahay pala sila. Oh, magkatabi lang pala yung bahay natin eh. Mula ngayon, sabay na tayong uuwi at papasok sa eskwelahan ha? Wika ni Felix. Sana maging magkaibigan tayo. Huwag mong pansinin yung mga sasabihin ng iba nating kaklase tungkol sa pamilya ko ha. Tugon ni Loren. Hindi pa man nakakasagot si Felix nang tawagin si Loren ng isang lalaki. O Loren, andiyan ka na pala. Pumasok ka na at magbihis. Wika ng ama nito na si Tatay Rolly. Ay tay, siya nga po pala si Felix. Bago kong kaklase tapos kapitbahay din po natin. Pagpapakilala ni Loren kay Felix sama. Ganun ba? Umuwi ka na sa bahay niyo Felix at magagabi na. Pumasok ka na rin Loren para makapaghapunan na tayo. Muling wika ni Tatay Rolly. Ngumiti na lamang si Felix at kumuway naman si Loren sa kaibigan. Kinabukasan, kagaya ng sinabi ni Felix, hinintay nito si Loren at sabay na pumasok ang dalawa. Maraming napag-usapan ang mga ito at nakilala namang maigi ni Felix si Loren. Pagkarating sa eskwelahan, pinagtinginan ang dalawa at lumapit pa kay Felix ang isa nilang kaklase. Hindi ka ba natatakot sa tatay ni Loren? Tsaka, usap-usapang aswang namang kukulam ang pamilyang yan. Dapat iwasan mo siya at baka mapahama ka lang. Wika ng kaklaseng si Hans. Natahimik naman si Felix at napakunot ang noo sa sinabi ng kaklase. May patunay ba na totoo yung mga sinasabi ninyo? Sa Maynila kasi, pwedeng kasuhan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Tugon ni Felix. Natigilan na lamang si Hans at lumayo ito sa bata. Samantalang nagpasalamat naman si Loren sa pagtatanggol sa kanya ng kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, naging malapit sa isa't isa si Felix at Loren. Gayunpaman, palaging sinusungitan ng ama ni Loren si Felix sa hindi nito malamang dahilan. Ay naman, maging mabait ka naman po kay Felix. Kaibigan ko po yun eh. Wika ni Loren sama.
Malalim na napabuntong hininga si Tatay Rolly sa sinabi ng anak. Anak, hindi ako tiwala kay Felix. Alam mo naman na hindi ako nagtitiwala sa mga taong hindi nating kauri. Tugon ni Tatay Rolly. Sakto naman ang pagdating ni Felix at narinig nito ang sinabi ng ama ni Loren. Ano po ba kayo, Mang Rolly? Bakit po wala kang tiwala sa akin? Tao rin naman po kayo, di ba? Tanong ni Felix. Hindi mo dapat narinig ang bagay na yon. Tignan mo ang nangyari, Loren. Sigaw ni Tatay Rolly. Hindi naman po ako madaldal at mapagkakatiwalaan niyo po ako. Si Loren lang po ang kaibigan ko kaya sana huwag niyo po siyang pagbawalan na lumapit sa akin. Wika ni Felix. Nagulat naman si Tatay Rolly sa sinabi ng bata. Sigurado ka ba? Kahit na malaman mong aswang kami at mangkukulam. Tanong ni Tatay Rolly. Napatras naman ng bahagya si Felix ngunit matapang itong sumagot. Ano naman po? Mabait naman po kayo, di ba? Hindi naman kayo nang bibiktima ng kapwa. Tugon ni Felix. Oo naman, Felix. Hindi kami masama kagaya ng iniisip ng iba. Huwag lang kaming sasaktan. Wika ni Loren. Natahimik si Felix sa sinabi ng kaibigan. Akala nito ay nagbago na ang tingin sa kanya. Yun naman pala eh. Hindi naman pala kayo masamang tao. Di wala akong dapat ikatakot. Wika ni Felix. Namangha si Tatay Rolly sa sinabi ng bata. Ganon din si Loren dahil yon ang unang beses na may tumanggap sa kanila at hindi sila hinusgahan. Kung ganun pala, tinatanggap na kita bilang kaibigan ng aking anak. Basta ipangako mo na hindi mo sasabihin sa kahit sino ang sikreto namin. Wika ni Tatay Rolly. Matamis ng ngumiti si Felix at walang pag-aalinlangang tumango. Mula ng araw na yon, mainit na tinanggap ni Tatay Rolly si Felix sa kanilang tahanan. Naging maayos ang pagkakaibigan ng dalawa ngunit habang tumatagal, nauhulog na ang loob ni Loren sa kaibigan. Ngunit hindi nito maamin dahil sa takot na masira ang kanilang samahan. At nang tumuntong sa tamang edad ang dalawa, nagkaroon ng kasintahan si Felix at kagad niya yung pinakilala kay Loren. Loren, ito nga pala ang nobya kong si Tina. Pangga, ito naman si Loren Matalik kong kaibigan at kababata ko rin. Pagpapakilala ni Felix. Matamis nang ngumiti si Loren sa kasintahan ng kaibigan at nilahad pa ang kamay. Masaya akong makilala ka. Uy, huwag mong papayakin yung kaibigan ko ha. Wika ni Loren. Natawa naman ang babae sa sinabi nito. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan tong kaibigan mo. Masaya rin akong makilala ka. Palagi ka sa aking ikinikwento ni Felix. Tugon ni Tina. Ganun ba? Nakakatuwa naman na naikukwento niya pala ako sa'yo. Muling wika ni Loren. Matapos ang pag-uusap na yon, naging madalang nang makita ni Loren ang kaibigan dahil abala ito palagi sa kasintahan. At magkaiba na ang mga ito ng kursong kinuha sa kolehiyo. Gayunpaman, ayos lamang kay Loren ang mga nangyari dahil nirerespeto nito ang kaibigan. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos sa pag-aaral ang dalawa at kapwa naging maayos ang landas na tinaak. Isang araw, nabalitaan na lamang ni Loren mula sa kakilalang ikakasal na pala ang kaibigan. Kaya naman nakaramdam ng lungkot ang dalaga lalo na't sa iba niya nalaman ang bagay na yun.
Pasensya na Loren ha. Akala ko kasi abala ka at lumayo ka na sa akin kaya naman hindi na kita ginugulo. Wika ni Felix. Ganun ba? Ayos lang naman. Kahit papano alam ko na eh. Hindi naman ako nagtatampo at nagulat lang ako sa nalaman ko. Lalo na't hindi mo naman sa akin nasabi. Tugon ni Loren. Pasensya na talaga. Akala ko kasi abala ka kaya hindi na kita ginulo pa. Pero sasabihin ko naman dapat talaga sa'yo eh. Naunahan lang talaga ako. Huwag ka na magpaliwanag. Ayos lang naman eh. May kanya-kanya na tayong buhay kaya naman naiintindihan ko. Tugon ni Loren. Napangiti naman si Felix at niyakap ang kaibigan. Salamat ah. Pasensya ka na talaga Loren. Nga pala, hindi na ako nakakadalaw sa inyo ah. Kamusta si Tatay Rolly? Maayos na ba yung kalagayan niya? Tanong ni Felix. Ayun, palagi ka nga hinahanap pero ang sabi ko, abala ka sa personal na buhay kaya ayun, hindi na nangulit. Mahina na rin si tatay gawa ng matanda na eh. Tugon ni Loren. Ganun ba? Hayaan mo. Kapag may oras ako, dadalaw ka agad ako sa inyo ah. Wika ni Felix. Tumungo lamang si Loren bilang pagtugon at umalis na ito. Sa totoo lamang, nasaktan si Loren dahil parabang nakalimutan na siya ng kaibigan. Ngunit mas pinili nitong unawain na lamang si Felix lalo na't ikakasal na ito. Sa pagdaan ng mga araw, nakatanggap ng imbitasyon si Loren mula kay Felix at ikakasal na ito kay Tina. Nagayos naman si Loren at dumalo sa kasal ng kaibigan. Mabuti naman at dumalo ka Loren. Hindi ka ba namin naabala? Alam mo bang miss ka na namin ni Felix? Kahit hindi naman kasi tayo madalas nagkikita eh. Nung palagi tayong nagkakasama, napalagay na rin yung loob ko sa'yo. Wika ni Tina. Napangiti si Loren dahil napakabait ng asawa ng kaibigan. Pasensya na kayo ha. May sakit si tatay kaya naman hindi ako nakakapunta sa lakad nyo. Abala na rin ako sa trabaho eh. Tugon ni Loren. Ngunit ang totoo, umiiwas lang talaga si Loren sa mag-asawa dahil nasasaktan ito na makitang masaya na si Felix sa iba. Gayunpaman, alam ni Loren na hanggang kaibigan lang talaga silang dalawa ni Felix. Naging masaya ang araw na yon lalo na sa bagong kasal. At kahit nasasaktan si Loren ay masaya ito para sa kaibigan. Sa paglipas ng taon, nagdalang tao si Tina at sinilang nito ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngunit kasabay noon ang pagkamatay ng ama ni Loren. Kaya naman hindi nakapunta si Felix upang damayan ang kaibigan. Nakapunta lamang si Felix nang ililibing na si Tatay Rolly. Ngunit naunawaan naman yon ni Loren dahil alam niya na mas mahalaga para sa kaibigan ang pamilya. Pasensya ka na talaga Loren ha. Wala ako nung panahon na kailangan mo ko. Wika ni Felix. Wala namang naging tugon si Loren sa sinabi ng kaibigan. Sa paglipas ng araw, unti-unti nang lumayo si Loren sa kaibigan dahil alam niyang mali ang nararamdaman para kay Felix. Lalo na't napakabait sa kanya ni Tina. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagpaparamdam si Felix sa kaibigan at palagi nitong kinukulit si Loren kaya naman nagpa siya ang dalagang kausapin si Felix. Ngunit nang magkita ang dalawa, umiiyak si Felix sa harapan ni Loren. Anong problema Felix? Bakit umiiyak ka? Nag-away ba kayo ni Tina? Tanong ni Loren. Pakiramdam ko, ayaw na sa akin ni Tina eh.
Palagi na siyang galit sa akin at binubulyawan ako. Tugon ni Felix. Nagsumbong ito sa kaibigan na para bang batang inagawan ng candy. Baka naman masama lang ang pakiramdam. Ganun talaga ang mga babae kapag wala sa wisyo eh. Masungit sila. Palagi siyang wala sa bahay at gabi na kong umuwi. Hindi niya rin sinasabi sa akin kung saan yung lakad niya. Baka naman kasi abala lang sa trabaho. Kagaya ng sabi mo, wala naman siyang ibang pupuntahan kundi ang magulang niya trabaho, di ba? Pag-uusap ng dalawa. Pinayuhan ito ang kaibigan at nakinig naman si Felix sa mga sinabi niya. Ngunit hindi nito nagawang maayos ang pakikitungo sa kanya ng asawa. Sa paglipas ng araw, unti-unting nagkalabuan si Felix at Tina at sa tuwing nag-aaway ang mag-asawa, si Loren ang naging takbuhan ni Felix. Lingid sa kaalaman ni Felix na nasasaktan para sa kanya ang kaibigan. Hindi lamang nito pinapahalata, ngunit nahihirapan na rin si Loren para sa sitwasyon ng kaibigan. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan para manghimasok sa gulo ng mag-asawa. Hanggang sa nag-away ang mag-asawa at lumapit si Felix sa kaibigan. Dito na inamin ni Loren ang nararamdaman para kay Felix. Teka Loren, hindi kita maunawaan. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Felix. Gusto kita noon pa, Felix. Pero hindi ko pinapahalata sa'yo dahil ayokong masira ang samahan natin bilang magkaibigan. Kaya inilihim ko sa'yo ang nararamdaman ko. Tugon ni Loren. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana noon pa. Di sana ngayon. Tayo ang magkasama dahil sa totoo lang. Nauhulog na ako sa'yo, Loren eh. Wika ni Felix. Hindi makapaniwala si Loren sa sinabi ng kaibigan. Gayunpaman, ayaw niyang umasa ngunit nang halikan siya ni Felix, lumabas ang totoong nararamdaman ni Loren. Malito Felix, napakabait sa akin ng asawa mo at ayoko makasira ng pamilya. Wika ni Loren. Pero mahal din kita, Loren. Mahal mo naman ako, di ba? Wala namang masisira dahil hindi naman malalaman ni Tina eh. Tugon ni Felix. Nang araw na yon may nangyari sa magkaibigan. Labis ang sayang naramdaman ni Loren lalo na't alam niyang mahal siya ni Felix. Pakiramdam nito, wala nang makakasira pa at makakahadlang sa kanilang nararamdaman. Palihim na nagkikita palagi ang dalawa at sa tuwing nagkikita ang mga ito, merong nangyayari sa kanila. Naging masaya ang dalawa sa lihim nilang relasyon. Ngunit napansin ni Tina na tila ba nanlamig na sa kanya ang asawa. Felix, palagi ka na lang atang umaalis ah. Huwag mo ikatwiran sa akin na nasa trabaho ka. Dahil kahapon tumawag ako sa trabaho mo, pero hindi ka raw pumasok. Tanong ni Tina. Masamang tinitigan ni Felix ang asawa at hinawakan ito sa braso. Di ba? Ganyan din yung ginagawa mo sa akin noon? Binabalik ko lang sa iyo kung anong pinaparamdam mo sa akin, Tina. Halos gabi-gabi akong umiiyak habang yakap-yakap yung anak natin na nagtatanong kung nasan ka. Pero di mo ko kagaya dahil nagbibigay pa rin ako ng oras sa anak natin. Tugon ni Felix. Sinampal naman ni Tina ang asawa at sinagot ito. Di lumalabas din sa bibig mong gumaganti ka. Diyos ko Felix, halos hindi na ako magkanda-ugaga sa trabaho ko para lang mabili ang bahay na ito. Tiniis kong hindi kayo makasama ng anak natin dahil nais ko na hindi tayo mahirapan. Gusto kong maayos ang lahat para maibigay ko na sa inyo ang lahat ng oras ko. Pero ito ang igaganti mo sa akin. Sabihin mo nga sa akin,
May babae ka ba? Tanong ni Tina. Umiiyak ito ng mga oras na yun. Hindi naman sumagot si Felix at sa halip, umalis lamang ito at nakipagkita kay Loren. Nang araw na yon muling may nangyari sa dalawa. Felix, paano kung mahuli tayo ni Tina? Anong gagawin natin? Ayokong magkahiwalay tayo, baka hindi ko kayanin. Tanong ni Loren. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi mangyayari yung bagay na yun. Mananatili lang ako sa tabi mo. Ano man ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Pangako yan. Tugon ni Felix. Napangiti naman si Loren at napanatag ang kalooban na hindi siya iiwanan ni Felix. Ngunit ika nga sa kasabihan, walang sikretong hindi mabubunyag. Nagpatuloy ang relasyon ng dalawa at akala nila'y hindi sila mabibisto ni Tina. Gayunpaman, nagkaroon ng masamang kutob ang asawa ni Felix. Isang araw sinundan nito ang asawa at nakita nitong magkahalikan ang magkaibigan. Galit na galit si Tina at sinugod ang dalawa. Paulit-ulit na sinampal ni Tina si Loren at kinaladkad pa ito. Pinaghatiwalaan kita, Loren. Inisip ko na kaibigan ka namin pero ahas ka pala. Hindi ko akalain na ikaw ang babae ng asawa ko. Wika ni Tina. Patawarin mo ako, Tina. Pero ako ang mahal ni Felix. Pakiusap, pakawalan mo na siya dahil nagmamahalang kaming dalawa. Tugon ni Loren. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo para sabihin sa akin ng bagay na yan. Ako ang pinakasalan kaya ako ang mahal. Sadyang umepal ka lang dahil nagkakalabuan kaming dalawa. Panakip butas ka lang. Sigaw ni Tina. Akmang sasampalin nito si Loren kagad na hinawakan ni Felix ang asawa. Tama na, Tina. Nakakahiya na. Gumagawa ka lang ng iskandalo eh. Manahimik ka na nga lang. Wika ni Felix. Ako pa talagang nakakahiya. Eh di ba dapat kayo yun? Kayo ang makati pero sige. Hahayaan ko kayong dalawa. Pero kailangan mong mamili, Felix. Yang babae na yan o kami ng anak mo. Sumagot ka. Tanong ni Tina. Natulala na lamang si Felix. Nahirapan siyang mamili sa dalawa. Ngunit mas pinili nito ang pamilya at sumama sa asawa. Felix, nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan. Tumupad ka naman. Sigaw ni Loren. Muling sinampal ni Tina si Loren at hinarap ito. Subukan mo pang lumapit. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ako na ang pinili kaya tanggapin mo na lang yon. Wika ni Tina. Umuwi na ang mag-asawa at nangako si Tina sa asawa na gagawin niya ang lahat upang maayos ang relasyon. Kahit nagkamali si Felix, alam niya na meron din siyang pagkukulang. Nakiusap naman si Felix sa asawa na makausap si Loren sa huling pagkakataon. Pumayag naman si Tina. Kaagad naman itong nakipagkita kay Loren at tinapos na ang namamagitan sa kanilang dalawa. Sige, iwanan mo ko. Sige, saktan mo ko. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Pagsisisihan mo na hindi ako ang pinili mo. Wika ni Loren. Ngunit hindi ito pinansin ni Felix at umalis na lamang. Alam nitong nasaktan niya ang kaibigan ngunit hindi niya kayang masira ang binuo nilang pamilya ni Tina. Kalaunan, nagkaayos ang mag-asawa at mas pinili ng mga itong magpakalayo-layo at magsimula ng bagong buhay.
Masaya naman si Felix dahil nabigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon ng asawa. Nung una nag-aalala si Felix sa takot na baka balikan siya ni Loren at gantihan. Ngunit makalipas ang 1 taon, wala namang nangyaring masama ngunit bigla na lamang nagkasakit ang kanilang anak ni Tina. Gayunpaman, hindi pinag-isipan ng masama ni Felix ang kaibigan dahil alam nitong hindi masamang tao si Loren. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas, isasagawa na sana ang operasyon ng anak ni Felix ngunit bigla itong binawian ng buhay. Hindi nabanggit ni Felix kung ano ang sakit ng anak. Ngunit labis ang lungkot na naramdaman ng mag-asawa. Pero dahil sa nangyari, mas lalong tumibay ang kanilang samahan na mas kinagalit ni Loren. Nang mailibing ang anak nila Felix ay sunod na nagkasakit ang asawa nito. Kaya naman alam na ni Felix na may kinalaman sa nangyayari ang matalik na kaibigan. Alam naman ni Felix na isang aswang at mangkukulam si Loren. Ngunit hindi nito sukat akalain na gagawin nito ang banta. Gayunpaman, wala pang pruweba si Felix sa kanyang hinala ngunit alam nito na walang ibang gagawa nun sa kanila, kundi si Loren lamang. Kaya para matigil na ang mga kaguluhan, naisipan ni Felix na kausapin si Loren. Hinanap ni Felix ang kaibigan ngunit hindi na ito nakita pa ng lalaki. Mas lalong lumalala ang sakit ng asawa. Kaya namang gumawa ng paraan si Felix upang maisalba ang buhay nito. Dito na lumapit si Felix sa isang albularyo. Ikinonsulta nito ang kalagayan ng asawa at kagaya ng hinala. Kinukulam nga si Tina. Mang Willie, ano po ba ang dapat kong gawin? Ayoko mawala sa akin pati ang asawa ko. Tanong ni Felix. Alam kong kilala mo ang kumukulam sa iyong asawa. Ngunit wala akong ibang magagawa, kundi ang kontrahin ng kulam na siyang ikakapahamak ng taong gumagawa nito. Tugon ni Mang Willie. Natahimik si Felix. Gayunpaman wala itong magawa dahil yon ang tanging paraan upang maisalba ang buhay ng asawa. Nakipagtulungan si Felix sa manggagamot. Nagawa nitong matalo ang mangkukulam na walang iba kundi si Loren. Mabigat para kay Felix ang ginawa niyang pasya, lalo na't siya ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan. Inisip noon ni Felix kung pwede lang sana na siya na lamang ang sumalo ng lahat ng galit ni Loren. Ginawa niya na sana. Ngunit wala na itong nagawa pa kundi ang magpasya at mas piliin ang asawa. Hindi nagtagal. Bumuti na ang lagay ni Tina. Hindi umalis sa tabi ng asawa si Felix hanggang sa tuluyan itong gumaling. Pangga, hanapin mo si Loren. Alam kong hindi niya gusto ang lahat ng ginawa niya sa atin. Pero meron ka ding kasalanan sa kanya. Gusto kong humingi ka sa kanya ng pasensya sa lahat ng nagawa mo. Wika ni Tina. Pero mukhang wala na siyang balak na makipagkita sa atin eh. Kasalanan ko naman talaga ang lahat eh. Hindi na sana nadamay pa yung anak natin. Tugon ni Felix. Sinubukan itong hanapin ang kaibigan at kalaunan. Nalaman niya kung saan na ito nakatira. Dinalaw ni Felix ang kaibigan kasama ang asawa. Nakita nilang malala ang kalagayan nito. Tina, Felix, anong ginagawa niyo dito? Kung gagantihan niyo ako dahil sa mga kasalanan ko sa inyo, tatanggapin ko. Wika ni Loren. Ngumiti naman si Tina kay Loren at humingi ito ng tawad. Walang ibang dapat sisihin kundi ako. Dahil ako ang may sala sa inyong dalawa. Pinagsabay ko kayo at ako ang dapat parusahan ng Diyos.
Wika ni Felix. Napakabuting tao ng asawa mo, Felix. Kaya huwag mo siyang lolokohin pa. Wala nang babae na kayang magpatawad kagaya ng ginawa ni Tina sa atin. Patawarin niyo ako. Sinira ko ang masaya niyong pamilya. Pinagbabayaran ko na rin naman yun ngayon. Marahil nabulag lang ako sa labis kong pagmamahal sa iyo, Felix. Wika ni Loren. Pinatawad naman ni Tina si Loren at hindi nagtagal. Tuluyan itong binawian ng buhay. Naging aral para kay Felix ang mga nangyari. Tinupad nito ang pangako sa kaibigan at asawa na kailanman hinding-hindi na siya magloloko pa. Sa kasalukuyang taon, may 2 ng anak si Felix at Tina. Masayang namumuhay ang mga ito. Dala-dala ang aral ng naging karanasan na kanilang patuloy na ibinabahagi sa iba. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.